Ay, ganda pa. Okay. For interview purposes, ano ang totoong pangalan at sino ka? Government name o nickname? Government name. My God! John McLean A. Coronel. AKA also known as Mac. And sa mga Taylor Swift events, Taylor Swift. And I'm from Antipolo City. And 28 years old. Okay, unang-una, ano ang pakiramdam mo? Ikaw ang Taylor Swift ng Pilipinas. Ewan ko, hindi ko consider yung sarili ko as Taylor Swift ng Pilipinas. Kasi marami din mga kaming Taylor Swift impersonator. So, I don't know, medyo weird pa lang. Like, right now, hindi siya singit lahat ng mga nangyayari. Parang go with the flow kami, hanggat masaya, go lang ng go. Mahirap ba yung ginagawa mo? Sa una, pero nakakasanayan na. Siguro ang mahirap lang yung biyahe lagi. At iba-ibang domestic flights, mga ganun. Ang dami mong racket. Siyempre hindi may iwasan na may time na napapagod ka kasi sunod-sunod siya sa nakikita namin sa social media. Anong pakiramdam mo? Actually, may parang everyday ganun ako na nakakapagod talaga siya mentally. Hindi mo total physical, parang mentally kasi minsan ako lang mag-isip sa show. So, wala, no choice, kailangan mo lang siyang iiyak, gano'n. Then after nun, magiging okay na lahat. Pero sa mga hindi nakakaalam, saan ka nagsimula, sa Nectar Nightclub, nagpa-perform na ako as Taylor Swift talaga. Then di ba ako impersonator ni Taylor Swift? Parang tinry ko lang naman nag-impersonate siya since fan ako since 2009 ni Taylor Swift. Tapos nag-Nectar ako 2017. So, tinry ko lang impersonate and nag-work. So, mas lalong nag-hit siya nung nag-perform ako sa Trinoma. Yes. Hindi lang dito sa Pilipinas ka nakikilala as Taylor Swift of the Philippines. Umabot na globally. Yes, ang weird lalo na sa TikTok. Yes. Like, mga kilala ko sabi ko, oh my God, ganito na ba ako? Parang, hindi ko ma-imagine. Like, wala talaga na weirdohan pa ako right now. Hindi ka ba nagugulat kasi syempre sikat ka na? Yes, lalo na pag naglalakad lang ako, hindi gusto ko maging mamuhay ng normal. Like, paglalakad lang ako, kilala ako without makeup. Kaya sabi ko, oh my God, parang hindi ko nag-mawari kung bakit. Ganito ba ako kasikat? Parang hindi ko alam. Sa sa experience mo as Taylor Swift, ano yung pinakamahirap na kanta ni Taylor na pine-perform mo? Yung Reputation na era. Ayun, kasi more on, sumasayaw na siya doon. So, ayun, nakakapagod yun. May mga ano ba, syempre may mga tao hindi nagugustuhan yung ginagawa mo, lalo na yung mga Swiftie. Paano yung acceptance sila sa'yo sa ginagawa mo? Actually, hindi naman talaga mawawala yun. So, depende sa kung paano yung point na gusto nila na hinahanap sa akin. So, iti-take ko yun as lesson or parang, okay, po-point ko yun. Tapos, tatry kong gawin yun. Pero kung hindi naman parang, alam mo yun, parang kabash-bash yung sasabi, ay, dead ma ako dyan. Dati mapagpatulog ko, pero ngayon, wala na, pagod na ako. Ay, ako din ako. Okay, thank you, Day. Kanina, na-mention yung pinakamahirap na performance. Ano yung ulit? Actually, pinakamahirap yung travel. Doon actually nakakapagod kasi okay lang naman yung mag-perform, which is sa inyong passion ko talaga mag-perform. Ayun, yung ikaw lang din mag-isang isa sa travel. So, ayun yung madalas na pinakamahirap. Siguro nasa lang, kung makikita mo si Taylor Swift, anong sasabihin mo sa kanya? Tama ka na. Tama ka na, hindi. Thank you kay Taylor kasi parang dahil sa kanya, parang na-lift up lahat ng mga Swifties kahit hindi tungkol sa love yung ano niya. Nagkaroon